Huwag naman tayo magkalimutan. Ano yan? Siyempre may issue doon hanggang ngayon ay hanging pa. Kumbaga sa cliffhanger, talagang cliffhanger pa. Yung naging desisyon ng mga past ombudsman tungkol kay kay Senator Joel Villanueva. Yung binawi. Oo, si Laban Bawe. Na parang sabi ni Congressman Morales na tanggalin na yan sa pwesto. Tapos yung pala nagkaroon ng medyo hindi maipaliwanag. And I'm saying it kasi talagang mas nakita ko lahat ng interviews ni former Ombudsman Samuel Martires. Siguro mga 2 journal ng mga kaibigan natin ang nagtanong sa kanya at hindi niya masagot kung bakit nga ba hindi isinapubliko. Yun na nga. No. Noong hindi 2019. Hindi po yan narrative na ay secret, hindi talagang siya mismo ay hindi niya talaga yun masagot-sagot. Akala ko hindi lang masagot sa unang araw ng interview pero mga ilang araw na parang nai-interview sa ng mga tao, hindi pa rin niya masagot. Usually, ang sinasabi niya usually is, hindi ko naman kailangan ilabas bakit ba? Lahat ba ng kaso, lahat ng mga ni-reverse, alam niyong lahat? Parang ganun usually yung sinasabi niya. Hindi sa titigilan ng media. Kailangan tanungin na, pero this is hindi naman landmark case kung hindi big personality involved. Very big personality, exactly. yes. Government official, big personality, at saka ang laki ng ninakaw. Yes. If that's true. If that's true. Well, based sa mga nakaw ngayon sa flood control, maliit yun. Ay, oo. Parang namakita ko nga, 10 million Fort Barrett. Pero wala to Pero kasi lumalaki ng lumalaki kada taon But, you must remember, nung panahon na kinocover natin ng PDAF, na-eskandalo na tayo sa 10 milyon noong time tayo. Totoo yan. Actually, hanggang ngayon naman, malaking halaga pa rin ng 10 milyon piso. It's just that, pag binangga natin dun sa mga sinasabing ninakaw from flood control, parang maning-mani. Oo. Tsaka it's not even the amount, mga kapatid, kahit 100,000 pen, pero ninakaw mo Magnanakaw ka pa rin. Hindi tama. Oo, pinaghirapan naming lahat yan O nating lahat. Hindi pa pala sarado ito kung tutuusin. So, narito po ang naging mga pahayag po ni Ombudsman Remulla sa kanyang mga plano naman tungkol doon sa nakahanging po na issue about Senator Joel Villanueva's yung case na dinismiss po ni Martires. Nga pala, may announcement ako. And then lang, ipopost lang namin yung decisions. Yung Joel Villanueva decisions. For the information lang, kasi nga people are speculating as to what is which and what is what. So it's actually public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Okay, alam mo, parang yun may sarcasm doon kasi ngayon palang ipopost. Yun na nga. Diba? Na parang kung tutuusin, it's a public thing, it's a public document. Tapos parang, ngayon palang allowed tayo mga tao na makita yan. Dahil ipopost pa lang nila. Kasi dapat dati pa, nung inaksyonan na. 20, nung nandyan yung desisyon. 22, 23, 24, 25? 6 years? Grabe, no? At saka lang ipopost. Pero at least ngayon, pwede na tayo mag-see for yourself kasi popost na. Correct. At sinabi rin niya sa mga interviews kasama sa interview niya with our former editor, before sa ating dating boss na si Ma'am Lucy Cruz Valdez na hindi pa to masasabing sarado kasi meron din karapatan ang ombudsman na umupo ngayon to look into that decision. Kung dati may desisyon na tapos parang nabawi ay parang pwede rin yung susunod balik na rin din. So yun yung hihintayin natin kung ano yung gagawin niya. So first step, Chiki, ay i-repost ito. Hindi pala repost. Post for the first time. Kasi hindi repost. Para makita na natin. Diba? Yun. Oo nga. Akala ko nga huli na yung nga pala, meron pala akong sabihin. Ni Ombudsman Remulla. Hindi nyo na itatanong. Hindi nyo kasi tinanong. Marami pa pala siyang nasabi. So, kasi alam ko, ang Ombudsman ay meron ding meron ding iniimbestigahan Mase and Chiki about sa Quezon City ng mga katiwalian. So, meron siyang comment tungkol doon. Pakinggan natin. Unless in-eject na nila. Nawala. Oo. Pero ito
Nawala eh. I think I said too much. May culpa. Kasi nga, nung nalaman, maraming kumausap yata sa kanya. Dadalawang isip. Pero patatawag pa rin namin. Mga kailan kaya, Sir Pastor? I'm sure after this weekend. Okay, ang sinasabi po doon ni Ombudsman Remulla ay meron kasi siya sinasabi noon, di ba, Mase, na merong isang dating kongresista na Quezon City ang Distrito. ang distrito ay kinakausap na sila for mga expose. Eh parang umurong. So parang cold feet. 'Di ba? So pero anyway, iimbestigahan pa rin naman daw ng Ombudsman yung 420 ghost flood control projects na kasama doon yung mga sa QC. Dapat lang. Ever. So, umurong, baka nag-worry din siya. I mean, hindi rin naman madali yung trabaho ng whistleblower. Hindi naman yung whistleblower. Damay-damay yan. Nakita mo naman yung mga whistleblower tungkol doon sa pork and DAPS scams. Oo. Nakulong. Nakulong at saka hindi yung di ba yung kinailangan nila magsuot ng kung ano-ano Vest, yeah. sa takot sa buhay nila, no? Yes, yung mga bulletproof. Din talaga. Oo. Mga pati. Anyway, pero yun yung gustong mangyari ni ng mga diskaya. Maging part sila noon. Hindi ba? Maging cooperative sana. Ay, gano'n naman dapat. Di ba? Kasi yung mga yun talagang super cooperative nung panahon ng PDAP and DAPA, na talagang iniwan yung normal na buhay. Exactly. Tapos parang talaga napunta sa hiding, tapos protection, di ba? Kung meron ka mga naging yaman na nakuha nung dati, parang tatalikuran mo yun. Soli mo yun. Kasi dito ka na, you're cooperating kasi meron kang parang higher purpose. Ganon ang pagiging state witness o kaya star witness. Natandaan ko yung sinasabi mo ng mga naka-bulletproof nung panahon ng PDAF. Pati yung yung sa ulo, tawag doon? Nakalimutan ko lang, pero may helmet. May helmet sila, basta yung tapos makapal. naka-bulletproof. Kahit pupunta sila sa korte, ganun. Correct. Okay. So yan po ang balita natin 5. Pauna pa lang lumalabas based doon sa soundbite na pinlayback nung nag-uulat si Arles de los Santos kanina, no. So yung kumbaga para sinagot tayo ng ICI Naiinip na ba kayo o sige ito na muna 5. Pero wag naman sanang tumigil sa 5 dahil alam natin hindi lang 5 ito. Ay, parang ang dami-dami naman yan. Tsaka teka lang. Diba ang pinaghandaan nga initially 200 na kulungan tas naging 1,000? Yung kulungan na iba-iba ang kulay ng floor. Okay, maraming gustong ikulong doon. Saka importante yung mastermind o mga mastermind. Mukhang madami, mukhang mga. Mga. Mahirap gumalaw mag-isa eh. Siyempre may mga kasabwat ka dyan na mga big fish. Siyempre, hindi mo magagalaw ang kaba ng bayan kung walang otoridad na nagbibigay sa iyo ng basbas. Correct. Ano ba naman? Di ba? Pero tama rin yung mga komento sa ating sa ating Facebook at sa Facebook hindi pa nakikita yung YouTube. Ano bang sabi nila? Baka ang takot nila pagka nag-iba ng administrasyon, lalaya din itong mga ito. Yun. Actually, hindi malabong mangyari, ha? Nangyari. Kasi nangyari na. meron ng mga nangyayaring ganyan in the past na nakulong dun sa administrasyon nung mapalitan na yung presidente, yung administrasyon, palayain na natin. Hindi naman talaga niya kasalanan. Nangyayari. Ilang beses nangyari yan na witness natin, ha? Hindi lang po nangyari, binoto nyo pa ulit po. Binoto niyo pa ulit. So tapos parang hindi hindi pala tayo. Hindi ko binoto. Kayo pala. Binoto. Yung mga naninisi ngayon dyan sa Facebook page natin na naninisi na parang na bakit may mga politiko na parang feeling nila pinoprotektahan. Hindi naman kami bumoto dyan kayo Lalo na sila, yung grupo nila, talaga binoto-boto niyo yung mga yan. Tapos ngayon gusto nyo kami yung bumanat sa kanila. O talagang babanatan namin. Diba? Pero wag niyong isipin na hindi yan dahil sa iyong maling desisyon na binoto nyo. Nako. Hindi lahat kasi may mga bumoto ng tama. Syempre. Tama naman. Diba? Yung iba kasi nadadaan talaga sa entertainment. Mahirap yan. Ay, nako.